Sa pagbabago ng Maynila, ang aking endorso ay itong si Ginang Mara Tamundong. Ang mahabagin at maawain. O Allah, aming Panginoon, hinihiling namin sa iyo na buksan mo ang aming mga puso't isipan at ilagay mo po ang iyong habag sa aming mga puso upang kami ay magmamahalan sa isa't isa, magtutulungan sa isa't isa, at nang sa gayon ay makamit namin ang aming layunin na ang kapayapaan at ang kaunlaran ay mapal sa amin. O Allah, bigyan mo kami ng mabuti sa daigdig na ito at bigyan mo kami ng mabuti sa kabilang buhay. O Allah, aming Panginoon, hinihiling namin sa iyo na huwag mo kaming parusahan kung kami ay magkamali, magkasala. O Allah, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, maliit man, malaki, latag man ulihim sa una o sa huli. Patawarin mo po sa amin, O Allah, aming Panginoon. Sa banal na buwan na Ramadan na ito, hinihiling namin sa iyo, O Allah, aming Panginoon, na igawan mo po ang tagumpay sa amin sa binabalak ng aming pinuno na si Mahara Tamundong. Igawan mo po sa kanya ang tagumpay. Hinihiling namin sa iyo, Ya Allah, sa banal na buwan na Ramadan na ito, kami ay nag-aayuno para sa iyo, pananampalataya sa iyo, Ya Allah. Hinihiling namin sa iyo na igawan mo po sa kanya ang tagumpay na siya ay mapusuan ng mamamayan ng Maynila sapagkat siya ay makadiyos, makatao, makabayan. Igawan mo po sa kanya ang tagumpay na talunin ang lahat ng kanyang kalaban sa darating na halalan na ito. Ya Allah, tanggapin mo ang aming panalangin na katulad ng iyong pagtanggap sa panalangin na mahal namin na propita, sumakanya nawa ang kapayapaan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawil halina ila ahsani halin bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ako po ito. Kasal po kami. Pareho kami Muslim. Ito na po yung ating mayora. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ko po ang aming team. Bibigyan ko lang sila ng kaunting oras para kahit paano makapagpakilala po sila at makita po ninyo ng aming team ay mayroong isang halikain at pangarap at layunin na maganda para sa Manila. Nandito na po umpisahan natin kay Konsehal Jet Magno. Konsehal Jet Magno po ay mula sa Distrito 5 po ng Maynila. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na po ay medyo masama akong pakiramdam ko, lalo na po kayo sa mga kapatid natin na Muslim. Maraming salamat po at nabigay niyo kami ng pagkakataon na makasalamuha sa akin na ito. Una po, kaya po ako lumako sa lalang ito para po supportahan si Super Mara sa kanyang alikan sa Manila. Nakita ko po sa kanyang pagkatao ang tunay na malasakit, ang pagmamahal lalo sa magulang at sa mga taga-Manila. Kaya ako po malapit at tumitindig po sa mga harapan. Tulolopin po sa Panginoon na may halal sa Super Mara. Naniniwala po ako na hindi niya pagpapayaan ang samahan ng kapatiran. Maraming hapon po sa inyo lahat. Dito sa East ng Maynila, Konsehal Edwin Salve. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Konsehal Edwin Salve. I'm running for councilor sa District 6. Kaya po kami nandito dahil yun nga, para mag-usap-usap ang ating mga brother Muslim. Assalamualaikum. I am persuaded. Ako po ay naniniwala na ang pamumuno ng ating Brother Mayorga ay karapat-dapat sapagkat wala akong nakikita na anumang pagiging
corrupt sa kanyang buhay. At lahat ng sinasabi niya ay nanggaling sa puso. Tinulungan niya ang mga senior citizen na may rehistro. Hindi lang dito sa Manila, kundi halos sa buong Luzon. I know whom I have to live and I am persuaded that until the day ng May 12 ay matulungan po natin at tayo po magkaisa na maating po siya mailuklok ang ating Vice Mayor. At lahat kami na nandito ay handang tumugon kung ano man ang pangangailangan ng ating mga brother Muslim. We are here to support and ano man ito na makakaya na namin. Maraming po salamat. Patro ng Maynila, Konsehal Boyet Marino. Ito po isang malaking pribilehiyo na kayo po ay aming makasalamuha sa panahon po na inyong pong pagpapractice ng inyong Ramadan. Isa pong pribilehiyo na kami po nandito pagkakataon na mailatag po namin yung aming po sa loobin. Bakit po ang bawat isa? Kaya po sige po na lumaban para po sa halalang darating. At naiintindihan po namin, narinig po namin, kasama po namin naman po ngayon mga para mundo, sa identidadikain po para po sa Maynila. Ako po ay balo na, ako po ay may 6 na anak, at ako po ay apo na rin. At dito po sa laban po ito ay hindi na po usaping personalan ang aming pong laban. Kundi ito po usapin ng bawat isa na mayroong anak. Katulad po ninyo, maaaring kayo po ay may anak, kayo po ay meron pong apo, at ninyo pong apo ay magkakaroon ng anak sa pagdating ng panahon. Kaya sa amin, ang laban po namin, ang lakbay po namin at aming pagsali sa halalan ito, ay hindi lamang po bahagi ng pangsa ngayon, kundi yung bagay po na sa darating. Salamat po. Si Konsehal Edwin Cayetano mula sa Distrito 4 po. So, ako po'y dating member ng Peace Talk Panel ng Emirate. So, alam po ang ugali ng ating Muslim brother. Katulad nga ng sinabi ng ating kapatid, si Haji, na kinakailangan mayroong representative ang Muslim brother. Ngayon, kaya po kami nandito, although nasa District 4 ako, tumatakbo. Ang pangalan ko po ay Kevin Cayetano. Okay? Ako po si Silvio Mansala, ako po ay ating representative ng Todo District 1. So, maraming sila na-discuss po. Ano, sino ba yung mga taga-District 1 dito? Joseph Lombard sa District 1, ako yung may hawak. District kami ni Joseph Lombard. Okay. Sabihin mo, si Sultan ng ako, bawat district mayroon kaming tao. Kung walang leader doon, mayroon kaming tao. Nandito sila. So, makakasama po namin kayo, no? Salamat po sa support niyo, no? Sa District 1, ano? Sa Media Women's Circle, no? Yun po ang una kong work sa kanya po, no? Sa PTV4 po yun. Okay, salamat po. Asa naman like room? Ayan, at syempre naman po ang aking Vice Mayor na nandito po lagi sa aking tabi, si Vice Mayor Lenny Oyales po. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. For and in behalf of our superhero Mara Tumundor, our captain of the ship, would like to thank you, and of course, I would like to thank you, and we are very, very honored to have you for today, to meet you face to face, of course, headed by our very own Kawadi Carbonell. And while I was sitting here, I was approached by no less than Mr. Ibrahim. Itinanong niya po sa akin kung ako po ay galing sa Manila Barangay Bureau. Yes po, at siya naman po ay palaging naroon po. And in fact, some of you look familiar to me. Familiar faces. Yung ating pong nanalangin kanina. And sir, because I've stayed at Manila City Hall for almost more than 10 years sa Manila Barangay Bureau po. Ang inyong pong abang lingkod, ako po ay isang malaking karangalan po. Kahit kanino po ay aking ipinagmamalaki na makasama po ang isang superhero Mara Tumundor sapagkat siya po ay isang babaeng may paninindigan,
may pagmamahal at malasakit at may puso. Talagang may adhikain at layunin gaya po sa panalangin. Kanina po, ang ninanais po natin ay isang kapayapaan at kaunlaran, lalong-lalo na po dito sa City of Manila. Ako po ay graduate ng Rosario Almario Elementary School. Nag-high school po ako sa Jose Abad Santos High School. And in fact, itong eskwelahan na to ay wala na po dito ngayon. Ito po ay Lucky China Mall na. And we will talk about that later, lalong-lalo po sa paliwanag ng ating mayora. And I graduated during my college day po, nag-aral po ako sa FEU. And with God's grace naman po at tulong ni Allah, ako po ay nakapag-graduate with honor. And nagpuskit po ako sa Bachelor of Laws. And then nakapag-work po ako sa Court of Appeals. And then after that, sa politics po. That's why some of you look familiar to me. And then sa Manila Barangay Bureau nga po, as Chief ng Conciliation and Mediation. Muli po sa ating pong panalangin, makakaasa po kayo sa aming team sapagkat ang nangunguna po sa amin ay si Superhero Mara Tamundo na may vision, aspiration, and mission ng kapayapaan, kaunlaran sa lungsod ng Maynila. At kami naman po ay naniniwala na ang mga Muslim brothers ay talagang mapagmatsyag, na talagang pipili po ng tamang tao sa tamang posisyon. In fact, during my time, sa Manila Barangay Bureau po, meron po tayong tinayong opisina ng Muslim Affairs. Nakabing-katabi po ng aking opisina yung Conciliation and Mediation. And I don't know if still, nandun pa po ba yun, sir? Yung Muslim Affairs, nandun pa po. So, kapag ang ating pong mayora ang nakaupo na po sa City Hall, I'm very, very sure na yan po ay kanyang doon na po mismo sa City Hall, hindi na po doon sa lumang building. Sa City Hall na po itatayo ang opisina ng Muslim Affairs. Of course, under the leadership of no less than our very own Superhero Mara Tamundo. Ang inyong po pinakaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum po. At syempre gusto kong magpasalamat unang-una po kay Haji Waldi Carbonell at sa kanyang misis dahil po sa tiwala na ibinigay sa akin na ako po ay dalhin dito sa inyo at ipakilala. Sa totoo lamang, hindi man po ako Muslim sa aking kaanyuan, pero ang aking dugo ay dugong Muslim sapagkat dalawang auntie ko po ay nakapangasawa ng mga kapatid nating Muslim mula sa Cagayan de Oro, Marawi, Iligan. Sila po ay Sangkopan family at mga Malawi family. Kaya naman ako po ay nung elementary po ako, mula grade 1 hanggang grade 6, ako po ay madalas na nasa Quiapo dahil lagi po ako nagbabakasyon tuwing walang pasok, ako po ay nandoon. Muntik na nga po ako makapag-asawa ng Muslim. Kaya lang batang-bata pa po ako noon, kaya hindi po ako pinayagan. Pero alam po ninyo, sa araw-araw na ako po ay nandoon sa Quiapo, talagang ramdam ko po ang prinsipyo ng isang kapatid nating Muslim. Alam ko po yung tapang at talaga namang paninindigan ng isang kapatid nating Muslim. Kaya siguro, akala nila ako po ay talagang pure-blooded Muslim dahil ako po ay matapang. Pero ang pagiging matapang ay nasa lugar at kailangan yung kabutihan ang ating pupuntahan. Una sa lahat, gusto ko pong magpakilala. Ako po si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila sa 5th District. Mula sa aking ninuno, sa aking lolo at lola, sa aking mga magulang, hanggang sa aking pong henerasyon. Nung ako po ay bata pa lamang, ang aking pong mga magulang ay nationalistic talaga sapagkat nakikita ko po yung kanilang pagtulong at hangarin na makatulong talaga sa bayan. Kaya bata pa lang po ako at the age
o 4 years old, naalala ko po, palagi po akong sinasama ni Papa sa mga kantahan sapagkat nagkakaroon po kami ng mga pagtulong, lalo na po sa aming mga kapitbahay. Doon po naramdaman ko talaga na ako ay isang Pilipino. Ako ay dugong Pilipino at kailangan ang unang pagmamalasakitan po natin ay ating kapwa, lalo na po ang ating mga kapatid na Muslim na 1300s pa lang, Islam na po ang Pilipinas. Kaya naman, yung pakiramdam ko po na kailangan pantay-pantay po tayong lahat, lalo na po pagdating sa programa. Lalo na po sa pagtingin sa ating mga kapatid na Muslim. Nakikita ko po, dahil ako po ay may mga kamag-anak, ramdam ko po sa aking mga relatives, dahil karamihan po sa kanila ay may pwesto sa Quiapo. At nung kami po ay nagkaroon ng reunion last year, ramdam ko po yung kanilang talagang kalungkutan dahil naapektuhan po ang karamihang hanap buhay ng ating mga kapatid na Muslim sa Quiapo. Kaya sabi nga po ng aking mga pinsan, talagang pinsan, galingan mo sapagkat malaki ang maitutulong mo para sa aming mga Muslim dahil nakikita naman niya ang pagmamahal. Nandito po ang larawan na magpapakita na ito po talaga ay mga kamag-anak ko po na talagang pinuntahan po ako dito. Sila po ay nakatira sa Quiapo, dyan po sa may Palangka Center. Ito po si Tita Donna, Tita Sonia at yung mga pinsang ko po na sila Mardon, sila Ibrahim, sila Fatima. Yan po yung mga pinsan ko. Mayroon po akong 100 na mga pinsan na mga Muslim talaga. Kaya naman, hindi lang po ako nandito para mangampanya, kundi gusto ko pong yakapin ang lahat ng Muslim, lalo na po sa Maynila. Gusto ko pong maramdaman ninyo na kayo po ay parte ng ating gobyerno, na hindi po magkahiwalay ang mga Muslim sa mga Kristiyano dahil tayo po ay mga Pilipino. Tayo po ay iisa lamang. Kaya ang gusto ko po talagang matulungan ng mga Muslim ay nandito dapat magkaroon ng opisina sa City Hall. Kailangan magkaroon kayo ng sariling lamesa na kailangan kayo po talaga ay matulungan dahil karamihan po sa mga lugar sa Maynila ay mga Muslim talaga. Yung mga kapatid nating Muslim sa Baseco, sa Tondo, sa Quiapo, tuwing ako po ay naglalakad dyan, lalo na recently nung ako po ay pumunta sa Quiapo at namigay po ng chicken choy na Jollibee, alam po ninyo, ramdam ko talaga yung kahirapan ng buhay nating lahat. Ramdam ko talaga yung sana mayroong taong maglilingkod na makakasama po talaga natin. Hindi lamang dahil sa kanyang pangalan, kung hindi yung talagang prinsipyo at maninindigan na siya po ay magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit at lalong-lalo na dapat po bumababa sa ating lahat. Dapat ang tignan po natin dito yung maglilingkod na katulad po natin. Siguro marahil nasanay po tayo na ang mga politiko mayaman, ang mga politiko matataas, ang mga politiko hindi natin nakakausap. Siguro ito na po yung panahon na tayo naman po dapat ang maglingkod sa City Hall. Dapat yung isang katulad po natin na maaabot lahat ng tao, maaabot ng taong bayan dahil ang paglilingkuran po natin ay tayong lahat dito sa baba. Kailangan na maglilingkod, hindi na po natin kailangan bulahin para pansinin tayo sa programa. Kung hindi ako po mismo, dapat ang magtanong sa inyo, ano po ba programa ang hangad ninyo para kayo po talaga ay tuluyang matulungan. Kaya maraming salamat sa ating Kawal de Carbonel sapagkat siya po ang nagbukas ng pintuan para tayo po ay magtagpo ngayon. At sana ito pong pagtatagpo natin ay umpisa pa lamang na tayo po ay magkaroon talaga ng tunay na paninindigan para sa Maynila. Wakasan na po natin ang korupsyon at kahirapan sa Maynila na ang apektado ay ating mga pamilya. Kadalasan po sa ating mga kapatid na Muslim ay wala pong mga titulo sa Maynila. Nagbabayad bawat lupain sa Maynila. Nakasiguro po natin ang bawat isa sa inyo ay may sariling tahanan sa Maynila. At syempre po, ang aking isa sa mga programa na agarang ibababa, ang livelihood program para sa lahat na direkta sa taong bayan. Wala po tayong pipiliin dito sapagkat
sapagkat sa oras ng aking panunungkulan, tatanggalin ko na at puputulin ko na po ang political system. Ibig sabihin, lahat po kayo ay dapat paglingkuran. Lahat po kayo ay makakatikim ng livelihood program na makakatulong sa ating mga pamilya at para sa ating mga senior citizen na matagal ko na pong isinusulong na madagdagan ang kanilang benepisyo dahil ang hirap maging magulang. Alam po natin kung ano yung dinanas ng isang magulang, makapag-aral ang anak, mapakain ang pamilya araw-araw, kaya yung dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen kasama ang ating mga kapatid na Muslim. At masiguro po na lahat ng barangay ay magkaroon ng barangay health center na may gamot at doktor na titingin po sa may sakit at sa ating mga magulang. Ang hirap po. Ang hirap ng kalagayan natin kung tayo po bilang magulang magkakasakit, walang tutulong sa atin, walang magbibigay ng gamot. Sa ganitong paraan, kahit anong antas ng buhay ng mamamayan ng isang Manileño sa Maynila, ay sisiguraduhin po natin na siya po ay matutulungan, lalo na po pagdating sa kanyang pangkalusugan. Alam naman po natin na ang mga anak natin ay magkakaroon lamang ng magandang kinabukasan kung ito po ay matututukan natin na sila ay masigurong makapag-aral. Kaya naman ang livelihood, ang financial assistance para sa mga kabataan na nag-aaral ay agaran po nating ibibigay, lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim ng mga bata na nag-aaral. Karamihan po ng eskwelahan sa Paseco ay naikutan ko na po at nakita ko ang sitwasyon ng eskwelahan ng mga bata po dyan, ng mga kapatid nating Muslim. Ang liit na, wala pang hangin, walang upuan, kaya ito po ay isa sa programa ko na kabilang po kayo na lahat ng eskwelahan ay maging maayos at masiguro na sila po ay matutulungan. Alam naman po natin na ang Maynila ay premier city. Pero kung titignan po ninyo ang buhay natin, parang hindi naman po tayo isang city. Sapagkat hanggang ngayon, ang mga kapatid po nating mga Manileño ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Kaya gusto ko po na malagyan ng burulan ang bawat barangay na libre at desente sa buong Maynila. Para sa ating mga kapatid na Muslim, ang gusto ko po talaga ay kayo ay magkaroon ng tunay na boses sa Maynila. Sapagkat nakikita ko po, yung tapang at prinsipyo po ninyo ay kailangan maibahagi po ninyo sa amin. Kailangan ito po ay kumalat sa Maynila dahil dito po matutugunan natin ang Manileño ay mabibigyan na ng halaga ang kanyang boto. Mabibigyan ng halaga ang kanyang sarili. Sapagkat kung may paninindigan ka, alam po ninyo kung ano yung makakabuti para sa ating lahat. Kaya sana po, itong araw na ito ay umpisa ng magandang pagsasamahan po natin. Makakaasa po kayo na sa aming team, sa akin po, na tayo ay magkakaisa at titignan po namin ang magandang programa na maibibigay po natin sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya maraming salamat.